resolve na eh. Kumbaga sa mga military yan, no retreat, no surrender. I am resolved. Awitin natin ang 302. I am resolved. Number 1. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are lower, this have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Number 3, I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Number 4, I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Okay, para po sa ating message, Philippians chapter 2 na po tayo. Philippians chapter 2. Mahaba-haba po itong ating babasahin. Verse 17 hanggang 30. Philippians chapter 2, verse 17. So, matatapos tayo ngayon sa chapter 2 ngayong umaga. Ang ating pong pamagat ngayong umaga ay Model Spiritual Servants. Model Spiritual Servants. Noong pong Miyerkules, kung natatandaan po ninyo ang ating pinag-aralan ay sino ba nakakatanda ng message ng Miyerkules pala? Obedience without without complaining. So ito pong tatlong ito na ating babasahin, sila po ang mga example or mga modelo ng obedience without complaint. Sunod na ng sunod. At itong tatlong ito, si Pablo, si Timothy, si Epaphroditus, kanilang isinabuhay yung pagsunod sa Diyos. Marami silang dahilan para magreklamo, pero hindi sila nagreklamo, sila ay sumunod lang ng sumunod sa Panginoon. Starting at verse 17, ito po ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, Ye, if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. Huwag kayo malungkot, huwag kayo magkalala, just rejoice with me. Verse 19, But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you,
that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Hindi mo na siya kailangang utuin. He will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ, but you know the proof of him, that as a son with the Father, he hath served with me in the gospel. Him, referring to Timothy. Therefore, I hope to send presently, as so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Verse 25. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, companion in labor, fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. For he longed after you all, and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. For indeed he was sick nigh unto death. But God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him therefore the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Ito po yung kanyang reputation. Because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Pray po tayo. Panginoong Diyos na mahabagin, pag-aaralan po namin itong tatlong lingkod po na kahit na sila ay magsakripisyo at yung isa muntik pang mamatay, hindi ko sila nagreklamo, sila yung patuloy na sumunod sa iyo. May we learn about their obedience, and may you give us the same spirit na binigay mo sa kanila. Ano man ang gusto mong gawin namin, Panginoon, ay sa iyong biyaya at habag, magawa po namin na hindi ho nagreklamo sa iyo o sa isa't isa. Pamanahan po niyo ko sa pagtuturo, si Kristo po ang mahayag, mapapurihan, at lahat kami maipaba sa harapan po. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. So dito po makikita po natin yung patuloy na pagtalakay ni Pablo sa believer sanctification na nag-umpisa sa verse 12. Ang sabi niya sa verse 12 ay work out. Gawin lang ninyo, sumunod lang kayo. Ang sabi niya sa verse 13, anyway, Diyos naman ang gumagawa. Ang Diyos naman ang nagpapasya. At Diyos din naman ang nagbibigay sa inyo ng lakas para inyo itong magawa. Ngayon, dahil sa kalooban ng Diyos yan, hindi natin maiwasan, yan ay kokontra sa ating kalooban. Ibang gusto ng Diyos, ibang gusto ko, ibang gusto natin. Kaya hindi maiwasan na tayo ay magreklamo. Ang Diyos ay lagi siyang one step ahead. Hindi ka pa nagre-reklamo, sinasabi nga ng verse 14, huwag kayong magreklamo. Hindi nyo man maunawaan ang kalooban ng Diyos, hindi man ninyo maunawaan ang pinagagawa ng Diyos, and matukso ka man ang magreklamo, pinapauna na ng Diyos sa verse 14, huwag kayong magreklamo. So, dito po ngayon sa may verse 17 hanggang verse 30, ipinakita po sa atin ang tatlong human example. Of course, yung best example nasa verse 5 hanggang verse 8, si Kristo Jesus. Walang tatalo na yan. Yan ang the best example. No? Ang problema lang natin dyan, si Kristo Diyos. At imposible natin na mapantayan yung kanyang example. Kasi siya na pagkataas-taas, walang reklamo, nagpakababa ng sobrang baba para sumunod sa Diyos. Hindi natin magagawa yun. Okay? Hindi naman tayo mataas in the first place. So para bigyan tayo ng example na ating maunawaan, yung example na kapantay natin, parehong tao, parehong makasalanan, parehong may sinful nature, parehong may tendency na magreklamo, ang Kristo wala namang kasing tendency na magreklamo, yung Diyos yun. You know? Kahit anong sabihin ng Diyos, gagawin ni Kristo yun. With all His heart. Wala siyang simple nature na katulad natin. So itong tatlong ito, kahit na mayroon silang tendency na magreklamo, mas pinili nilang sumunod sa Diyos nang hindi nagreklamo. So ito pong tatlong ito, si Pablo, tinawag ko pong the rejoicer. Si Timothy, tinawag ko pong the resolved. No? Ito po yung walang atrasan. At itong si Epaphroditus, he is the risk
taker, no? Risk taker. Kahit na mamatay siya, handa niyang isugal, no? In a positive way. No? Handa niyang isugal, the risk taker, ang kanyang buhay, makasunod lang sa kalooban ng Diyos. So, pisa tayo kay Pablo, the rejoicer. Verse 17. No? Ye, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Madalas nating mabasa yung I joy and rejoice. Yan po ang pinakatema ng aklat ng Pilipos. Napakaraming beses, paulit-ulit, masaya ko, masaya ko, masaya ko, masaya ko. Kahit na ako'y mamatay, kahit na ako'y mabuhay, kahit na may naninira sa akin, kahit na ako'y nakakulong, ano man ang mangyari, si Pablo ay masaya sa Panginoon sapagkat ang kanyang kasiyahan ay hindi nagmumula sa mga bagay-bagay sa kanyang buhay, kundi sa Panginoon. Ngayon, dito naman sa verse 17, ibinigay niya ang dahilan kung bakit siya masaya. Sabi sa verse 17, Ye, and if I be offered, sa English, offered. Sa wikang Griego po, yung salitang offered as a drink offering. Haba? Siya ay inihandog bilang drink offering. Yung kanyang kalagayan sa Roma bilang prisoner, hindi lang prisoner ni Kristo, kundi prisoner ng Roman Empire, kanyang itinuturing yung kanyang sarili bilang isang drink offering, sabi sa Romans chapter 12 verse 1, living sacrifice. Sabi niya, kahit na ako ay nandito ngayon at aking inihahandog yung aking sarili bilang drink offering, hindi man ako nagrereklamo sa Diyos, masaya ko, sabi niya sa verse 17, I joy and rejoice with you. It's part of my service. Hindi ako nasusurpresa at hindi ako nagrereklamo. Ngayon, yung pong drink offering, ito po ang idea rito. Kahit mga Hudyo, kahit mga Gentile, kahit mga Lasenggo, alam ito eh. Ilang mga Lasenggo nakita ko. Pagbukas ng ESQ, meron silang basong malete. Lagyan nila yung unang shot doon, tapos, anong gagawin nila? Tatapon. Ano sabi nila pag tinapon? Meron pa ako narinig na ito eh. Sila natin, Joel, anong ginagawa niyo pag tinatapon? Ayun, para sa jablon. Okay? Yun talagang idea ng drink offering. Okay? Ang drink offering ganito, no? So, merong main sacrifice, pagpalagay natin, baka. Habang yung baka sinusunog, yung priest, magsasaboy ng drink offering. Pwede siyang tubig, pwede siyang alak, doon nga galing yun, mga Lasenggo, meron pang biblical na basihan, you know? Kumisan, honey. Okay? Ang purpose nun, pagka, nagliliyab yung offering, yung main offering, nilagyan mo ng alak, siyempre, gaganon yun. Okay? Ang idea nun, nilalanghap ng kanilang Diyos-Diyosan yung handog na nasusunog. Okay? Ang main offering talaga yung hayop. Yung drink offering parang dagdag lang yun. Okay? So sabi ni Pablo, masaya ako kahit na yung aking nangyayari dito sa Roma, hindi man siya main offering, kahit na ako'y pandagdag lang sa inyong offering. Kaya yun ang sabi sa verse 17. If I be offered, drink offering, upon the sacrifice, that's the main sacrifice, and service, yung salitang service, galing po sa salita na liturgia or liturgy. Yung mga nakakaalam sa simbahan, ano ba yung liturgy? Yung flow ng service. It means sacred service. Kaya mayroong liturgy, no? Lahat ng ginagawa sa church, no? Sacred service. Sa makatwid, ito ay sacred sacrifice. At ang sabi ni Pablo, sacrifice and service of your faith. So ito po yung offering ng Philippian Church. Padala sila ng support kay Pablo simula sa Philippians 1:3, Philippians 1:5, Philippians 4:18. Ulit-ulit sinasabi ni Pablo,
nagbibigay kayo, nagsasakripisyo kayo para sa mission, at yung sakripisyo ninyo, that's the main sacrifice, sabi ni Apostle Paul. At yung ginagawa ko rito sa Roma, ito ay drink offering lamang. Ako'y dagdag lang doon sa inyong offering. Kung tutuusin natin yan, totoo naman yun. Kung walang mga local churches, sino magsusupport sa missionary? Kung walang mga local churches, walang missionary. Kung walang mag-support sa mga missionary, hindi sila makapupunta sa ibang bansa, hindi sila makapapangaral ng gospel. So yun ang nasa isip ni Pablo. Kahit na kayo ang bida, kayo talagang nagkasakripisyo, kayo talaga nagbibigay sa akin, at ano man ang nangyari dito sa Roma, lahat ng iyon ay drink offering lamang, pandagdag sa inyong offering sa Diyos. Kayo ang bida, ako ay supporting actor lamang. Yan ang maganda kay Pablo. Sa kabila na yung kanyang ginagawa, ay drink offering lamang kumpara sa sakripisyo ng mga taga-Pilipos. Sabi niya sa verse 17, I joy and rejoice with you all. Sabi niya, masaya na ako doon. At kayo din, dapat masaya na rin kayo sa akin. Huwag na kayong malungkot. Okay, mamatay ako rito, bahagi yun ng sakripisyo ko para sa Panginoon. Ang mahalaga, kayo, nagkasakripisyo kayo sa Panginoon, ginagawa ninyo yung kalooban ng Diyos, ano man ang mangyari sa akin dito, bahagi yun ng pagsunod natin sa Diyos. So, Paul the Rejoicer, hindi kinakailangan tayong laging maging bida para maging masaya. Hindi tayo kinakailangan laging nasa spotlight na naglilingkod sa Diyos para tayo maging maligaya sa ministry. Pwede tayong maging maligaya, pwede tayong maging masaya kahit na tayo ay drink offering lamang, kahit na pandagdag lamang. Okay? Katulad ng halimbawa ni Elisha. Si Elisha po ay nag-umpisa hindi bilang propeta. Siya po ay nag-umpisa bilang isang water boy. Siya po yung tagabuhos ng tubig sa paa ni Elijah. Biruin mo yan, ano? Water boy. Wala, yun ang ministry binigay sa kanya ng Diyos. Bilo mo, iniwanan lahat ni Elisha, yung kanyang mga bukid, yung kanyang mga hayop, yung kanyang pamilya, iniwanan niya para lamang maging water boy ni Elijah. Ayun ang sabi ng Diyos. Ganon din ang mga mananampalataya, katulad ni Joshua. For 40 years, walang ginawa si Joshua kung hindi sumaludo ng sumaludo kay Moses. Joshua, yes, Moses. Joshua, yes, Moses. 40 years ng kanyang buhay. Mula sa kanilang pag-alis doon sa Egypt hanggang sa kanilang nalalapit na pagpasok sa Promised Land, walang ginawa si Joshua kung hindi sumaludo kay Moses. At hindi naman tayo magtatampo dyan. Talagang si Joshua ay naging matagumpay na mananampalataya. So again, hindi tayo kinakailangan maging bida, maging nasa spotlight palagi para tayo ay maging maligaya sa Panginoon. Matutunan muna natin na sumuporta, mag-assist, tumulong. Kung ano yung nakikita ninyo sa gawain ng Diyos na kaya ninyong gawin at pinapayagan kayo ng Diyos na gawin, maging maligaya na tayo ron sa ngayon. Malay nyo, sa ngayon lang yan. Makapaglipas ng mga araw, madadagdagan pa yan, and who knows? Baka pagdating ng panahon, bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na malagay naman tayo roon sa spotlight. So sa ngayon, ang sabi ni Pablo, kahit na ako ay pandagdag lang sa inyong offering, masaya ako, maging masaya kayo sa akin. Sabi niya sa verse 18, for the same cause also, do ye joy and rejoice with me. Baliktara naman tayo. Kung sakaling ako naman ang malagay doon sa posisyon na main sacrifice, at kayo naman ang malagay sa panahon na kayo naman ang drink offering, sabi ni Pablo, maging masaya kayo. Kung saan tayo inilalagay ng Diyos, doon tayo dapat maging masaya sa ministry. Kaya gaya ng ating pag-aaral sa Sunday School, hindi tayo pumipili nun.
Ang Diyos, ang Panginoon, siya ang naglalagay ng tao sa church, siya ang naglalagay ng tamang lugar para sa ating lahat. Pagka ginulo natin yung disenyo ng Diyos, lagay natin, sabi ng Diyos, ako magpastor, hindi ako pastor. Kung sakaling nainis ako at umalis ako, wala na yung design ng Diyos. Magugulo yung gawain ng Panginoon. So kung saan tayo nilagay ng Diyos, manatili tayo roon, maging masaya tayo roon. Sa Diyos, walang malaking ministry, walang maliit na ministry. Ang sabi ng Matthew chapter 25, verse 23, "Well done, thou good and faithful servant." Lahat tayo servant ng Panginoon. Okay, ginagawa natin ang lahat ng bagay bilang pagsunod sa Diyos. Malaki man o maliit. Dapat tayo maging maligaya. Pangalawa po, itong si Timothy. Buksan natin sandali sa may verse 20. The result. The result. Una, Paul, the rejoicer. Number 2, Timothy, the result. Verse 20. "For I have no man like-minded." Siyempre, pagka hahanap ka ng kapalit mo, yung kapareho mo at least, para hindi kayo magka-problema. Sabi niya, "For I have no man like-minded who will naturally care for your state." Yung pong salitang naturally, ibig sabihin ay genuine. Ibig sabihin natural, ibig sabihin totoo. Hindi siya pinipilit, hindi siya inuuto, hindi na siya kinakailangan na itulak o utusan. He will naturally care for your state. Yung salitang care ay concern. Meron siyang natural concern for your state. Yung state ay welfare. Gusto talaga niya mapabuti kayo. So kung merong isang bagay na nakikita si Timothy na kailangan ng church o kailangan ng mananampalataya sa kanyang ikabubuti, hindi mo na kinakailangan na bigwasan si Timothy. He will naturally care for your state. He is resolved. Gagawin niya talaga dahil gusto niyang gawin at desidido siyang gawin. He will naturally care for your state. Ngayon, meron pong isang theologian na nagngangalang Jonathan Edwards, sangayon sa Encyclopedia Britannica. Itong si Jonathan Edwards ay the greatest theologian na nagmula sa Western Hemisphere sa Amerika. Karamihan kasi ng theologian galing sa Europe. Kaya nag-umpisa ang mga theologian. Ngayon, sangayon doon sa Encyclopedia Britannica, si Jonathan Edwards, the greatest theologian na nanggaling sa Amerika. Meron po siyang resolve, 70 resolve. Ito po yung mga bagay na sinabi niya, na gagawin niya, ano man ang mangyari. Sa atin, parang New Year's resolution. Sa kanya, resolve. So, meron pong 70, hindi ko babasahin yung 70. Pumili lang ako ng 5 para lang ating makita kung gaano ka-resolve itong si Jonathan Edwards sa kanyang sarili. At bali ba, sinulat na itong mga resolve, nag-umpisa siya nung siya ay 17, 18 years old. So, imagine, 17, 18 years old, ganito takbo ng utak niya. Sabi niya, resolve number 1. I will do whatever I think will be most to God's glory. I will do whatever I think will be most to God's glory and my own good, profit and pleasure for as long as I live. Will be most to God's glory for my good, my profit, my pleasure for as long as I live. Kung ano yung makapagbibigay ng higit na kaluwalhatian sa Diyos. Kung ano ako mapapabuti, paano ako magiging maligaya, paano ako magiging matagumpay. Sabi niya, I will do whatever it is. Yung kanyang resolve number 14, sabi niya, resolve never to do anything out of revenge. Yan ang sabi niya. Never to do anything out of revenge. So kung meron kayong kinamumuhian na tao, kalimutan niyo muna. Baka mamaya maisipan niyo makiganti.
Sabi niya, hindi ako gagawa ng isang bagay out of revenge. Resolve number 28. Sabi niya, to study the scripture so steadily and so constantly and so frequently that it becomes evident, even obvious to myself that my knowledge of them has grown. Bata pa yan, 17, 18 years old, sabi niya, to study the scriptures steadily, constantly, frequently, that it becomes evident na siya ay lumago sa kanyang knowledge of the scriptures. Magandang resolution niya. Sabi niya, to study the scriptures. Resolve number 17, sabi niya, resolve, I will live in such a way as I will wish I had done when I come to die. I will live in such a way as I will wish as I had done when I come to die. Yung bang pagkamamatay ka, hindi mo sasabihin na sana nagawa ko yun. Sana ganun ang ginawa ko. Sana hindi ko ginawa yun. Para wala siyang regret sa oras ng kanyang kamatayan. Kaya sabi niya, I will live in such a way as I will wish I had done when I come to die. Panghuli po ngayong umaga, yung kanyang resolve number 5, never lose one moment of time, but seize the time to use it in the most profitable way I possibly can. Never lose one moment of time, but seize the time to use it in the most profitable way I possibly can. So kung si Jonathan Edwards nabubuhay ngayon, hindi niya sasayangin yung kanyang oras sa mga walang kwentang bagay. Hindi siya mag-spend ng 2 oras ng scroll, wala namang pinapanood. Ine-exercise lang yung kanyang daliri. So kung si Jonathan Edwards ay magiging sample natin sa ating I am resolved, we will not lose one moment of time. Kundi gagawin natin ito, gagamitin in the most profitable way we possibly can. So dito sa Philippians chapter 2, si Timothy naman ang may resolve. We can hear Timothy, sabi ni Timothy, I will naturally care for your state. I will naturally care, hindi kailangang utusan, hindi kailangang pilitin, hindi kailangang utuin. Tulad ng sinabi ko nung nakaraan, no? Hindi kinakailangan na, umattend lang kayo ng Sunday school, maglalagay ako ng coffee maker dyan, meron tayong libreng kape, maawa na kayo, pangawa nyo na, umattend lang kayo ng Sunday school. Hindi ko kailangan gawin yun. Kung talagang tayo po ay resolve na sumunod sa Diyos without complaint, gagawin natin yun kasi yun ang kalooban ng Diyos. Eh, gagawin ko naman kayong bata no, na kailangan kayong utuin, kailangan kayo na biru-biruin, para lang kayo sumunod sa Panginoon. Eh, malayo na huwag nating magawa dito sa Blessed Baptist Church. Na meron ng tinatawag na, meron ng tinatawag sa mga churches na junior church. Ano pang idea natin sa junior church? Sino mga nasa junior church? Mga 12 years old pa ba? Junior church. Yung mensahe sa adult church, iba mensahe sa junior church. Okay, medyo pakwento yun. O mga bata, merong isang higante. Naku, laki ng higante. Alam niyo ba, gano'ng kalaki yung higante? Almost yung message, puro gano'ng pakwento. Okay? Ang problema, para mahikayat yung adult church na sumunod sa Diyos, ginagawa ng pastor ang lahat ng kanyang magagawa para utuin yung mga tao hanggang sa ituring niyang bata, yung matatanda, sumunod lang sila sa Diyos. Lahat na ng panguuto, ginagawa ng pastor para yung mga matatandang Kristyano mahikayat na gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Nakakahiya naman sa inyo. Okay? At bagay hindi ko naman kayang gawin yun. At sana dumating yung panahon na kahit kaya kong gawin yun, hindi ko pa rin gagawin. Matatanda na tayo. No? We are adult.
Hindi na tayo kinakailangan na itulak, hindi na tayo kinakailangan na utuin o kaya suhulan para sabihin sa atin na, gawin mo yung tama, gawin mo yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Ito pong si Timothy, he will naturally care for your state. Na kung ipadala ko man niya sa inyo, hindi ko man siya makita, wala man ako doon para magturo sa kanya ng dapat gawin, hindi na kailangan yon. Timothy will naturally care for your state. Tayo mga Kristiyano, again, we must resolve in our mind na kapag ka nakita natin na kailangan tayo ng Diyos para gawin ang isang bagay, gawin na natin. Huwag nyo nang hintayin yung pastor na lumuhod sa harapan ninyo at magmakaawa sa inyo para gawin nyo isang bagay. Just be Timothy. Just be a Timothy. I will naturally care for the church. I will naturally care for the people of the church. Tingnan niyo po yung verse 21. For all seek their own. Kaya naman pala walang panahon sa church. Ang hinaharap nila yung kanilang sarili. Not the things of Jesus Christ. Kaya napili ko si Timothy kasi si Timothy, ang kanyang malasakit na kay Kristo. Ang kanyang malasakit nasa gawain ng Diyos, hindi sa kanyang sarili. Ang totoo niyan, kaya hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos. Marami tayong ginagawa para sa ating sarili. Kaya kinakailangan pang, baka naman pwede, bigyan mo naman ng oras ang Diyos. Kailangan pang ganun. O kailangan pa sabihin na, sige, pagkatapos mo dyan, hindi naman pinagagawa ng Diyos. Parang kawawa naman ang Diyos. Para bang ang Diyos nasa isang tabi naghihintay ng pansin sa atin. Hindi mangyayari yan. He is Lord. Whether we make Him Lord of our lives or not, He is Lord. Hindi mo niya kailangan magmakaawa. Hindi niya kailangan maghintay sa atin para sumunod sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos. Dapat ituring natin siyang Panginoon. At pagka sinabi ng Diyos, ano man ang ating pinaggagawa sa ating buhay, isang tabi muna natin, gawin natin yung pinagagawa ng Diyos. Tingnan niyo po yung verse 22. But you know the proof of Him. Personally, kilala nila si Timothy. Nung nag-umpisa yung church sa Philippi, nandun si Timothy. Okay? But you know the proof of Him that as a son with the Father, He had served with me in the gospel. Merong panahon na si John Mark, iniwan si Apostle Paul, Acts chapter 13. Si Timothy, hindi siya iniwan. Darating ang panahon na si Demas, iiwanan niya si Apostle Paul. Pero si Timothy, hindi nga iniwan si Apostle Paul. He had served with me in the gospel. Rain or shine, nandyan si Timothy, sumusunod sa Diyos without complaint. Rain or shine. Tayo mga Kristiyano, kung talagang tayo seryoso na mahal natin ang Panginoon, gusto natin maglingkod sa Diyos, huwag natin hintayin na maganda ang panahon. Kahit na hindi gaanong maganda ang panahon, sumunod tayo sa Diyos. Pastor, mainit na ngayon, napansin mo ba? Baka naman ako masunog sa sikat ng araw. Hindi pala na masunog. Isa, masunog ka sa impyerno, di ba? Total, Kristiyano ka naman, patungo ka na sa langit. Yung masunog ka ng konti sa sikat ng araw sa pagsama sa visitation time, okay lang yun. Puputi ka rin. Puputi ka rin. Ang sinasabi natin dito, sabi ng Bible, He will naturally care for your state. As Christians, we must be resolved like Timothy. Sumunod po tayo sa Panginoon. Pangatlo po, no? Una po si Pablo, the rejoicer. Number 2, si Timothy, the resolve. Number 3, si Epaphroditus, the risk taker. The risk taker. Sabi po sa may verse 30, because for the work of Christ, he was nigh unto death. Sabi sa verse 26 kasi nagkasakit siya. So yung kanya palang pagkakasakit, hindi simple lagnat lang. No?
pwede niya palang ikamatay yun. Sabi sa verse 27, nigh unto death. Yung kanyang pagkakasakit, pwede palang maiwasan yon. Pwede palang maiwasan yon. Pero ang sabi ng verse 30, because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Parang ganito, no? So ito yung church sa Philippi, gusto nilang sumunod sa Panginoon, gusto nila magsakripisyo, ipon sila ng offering, sino magdadala? Okay. Sino magbibiyahe mula sa Macedonia patungo sa Rome? Wala pa namang eroplano nun. So ang biyahe nun talagang masalimuot na biyahe. Parang naalala niyo yung mga daga. Kasi lagi silang napepeste ng pusa eh. So merong isang matandang daga, nakaisip siya ng paraan. Para hindi tayo napepeste ng pusa, ganito gawin natin. Sabi ng matandang daga, meron tayong bell dito. Ilalagay natin ito doon sa leeg ng pusa. Para pag dumarating yung pusa, narinig natin yung bell, nakakaalis tayo. Po, palakpakan yung mga daga. Good idea, good idea, good idea. Ay sabi ng matandang daga, okay, sino maglalagay nito sa leeg ng pusa? Wala nang volunteer. Okay, meron silang offering. Sino magdadala sa Roma? Sabi ni Epaphroditus, I will. No, I will. He is the risk taker. He is the risk taker. Meron ng magandang salita rito. No? Yung pong salita sa verse 30 na not regarding his life. Yung salitang regarding his life sa ibang version, risking his life. No, risking his life. Ang literal na kahulugan ng salitang risking, to throw away. To throw away. Parang parang beto-beto. Tataya ka, di ba? Tapos, iitsa mo yung beto-beto. Pag tumama ang numero mo, panalo ka. Pag hindi tumama, talo ka. Okay. Risk taker. No? Risk taker. Ngayon, ito po maganda rito. At tsagaan nyo lang po na maganda po itong bagay na ito. Yung po pangalang Epaphroditus. Galing po ito sa pangalang Aphrodite. Si Aphrodite, siya po ang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kagandahan, at Diyos ng swerte. Okay, is the goddess of luck sa mga Grego. Ngayon, yung salitang Epaphroditus, favored by Aphrodite. Pinapaboran siya. Yung pabor ni Aphrodite, nasa kanya. Kapag ang mga sugaron ay nagro-roll ng dice, may taya sila eh. Tapos magro-roll ng dice. Ano sinisigaw nila? Epaphroditus. Ano, kinukuha nila yung favor ni Aphrodite, Epaphroditus. Okay, mga Pilipino naman, pagka natatalo, last month, peka pa, mas nga yan. Sinisisi yung mga katabi. No? Ang mga Grego, meron silang ganoong kaisipan na please, Epaphroditus, please, Aphrodite, bless me, favor me, Epaphroditus. Ngayon, pag hindi nila nakuha yung blessing ni Aphrodite, tatalo sila. So, but at least, nandun yung idea na risk taker. Manalo-matalo, itataya nila yung buhay nila. So, si Epaphroditus, in a good way, kahit na may posibilidad na siya ay mamatay, at yun na nga, kahit na siya ay nagkasakit at posibleng mamatay, hindi siya nagdalawang isip, isinugal niya yung buhay niya, sabi ng verse 30, to supply your lack of service toward me. Ngayon, merong grupo ng mga Kristiyano, ang tawag sa kanila ay the gamblers. Galing sa salitang risking, galing sa salitang parabulani. Okay. Ito yung mga grupo ng mga Kristiyano na pumupunta sila sa isang lugar na walang gustong pumunta kasi delikado.
Okay? Pero pagkakataon na nagkaroon ng salot, 2nd or 3rd century ito. Walang gustong tumulong doon sa biktima, sa mga biktima ng salot. And merong isang pastor na ang pangalan ay Cyprian, si Cyprian. Kanyang inipon yung mga Kristiyano, naglakas loob sila, siguro naglagay lang sila ng face mask, kung face mask na noon. Pinuntahan nila yung mga may sakit, tinulungan nila, madala nila sa tamang shelter, mabigyan ng lunas, kaya tinawag yung kanilang mga grupo na the risk taker. Kahit na sila ay posibleng mahawa sa sakit at posible silang mamatay, makatulong lang doon sa kanilang kapwa, gagawin nila. Okay, ganun din yung mga parabulani or the gamblers, in a good sense, the gamblers. For the service of Christ, for the service of the Apostle Paul, in behalf of the Philippian church, he was willing to take the risk. Kahit nagkasakit na nga siya at kahit mamatay pa siya, hindi siya nagdalawang isip na gawin yung pinagagawa ng Diyos. Hindi ko alam kung si Epaphroditus ang first choice ng Philippian church. Pero para lang makita natin yung puntos. Siguro meron silang naisip na isa, hindi ako pwede kasi may pamilya ako. O baka meron pa silang naisip na pangalawa, hindi ako pwede, may hika ako, hindi ako pwede sa mahabang biyahe, maalik ako. O baka may naisip pa silang isa, hindi ako pwede, tanda na ako, baka hindi ko nakayanin yung hapa ng biyahe. Pero pagdating kay Epaphroditus, ang sabi po sa Biblia sa verse 30, not regarding his life. Para lamang magawa yung dapat gawin ng Philippian Church, para lamang makasunod sa Diyos, para lamang mapaglingkuran si Apostle Paul, kahit na siya ay magsakripisyo ng kanyang buhay, hindi nagdalawang isip si Epaphroditus. And we need more Christians like Epaphroditus. Of course, kailangan natin ng Pablo na masaya sa ministry kahit na hindi siya bida. Kailangan natin ng Timothy na rain or shine, susunod sa Diyos. But also, we need people like Epaphroditus who was willing to take the risk para lamang makapaglingkod sa Diyos. Number one, it is the evidence of his faith. The evidence of his faith. Nung si Joshua ay papasok sa Promised Land, kinakailangan nilang lumusong sa rumaragasang Jordan River. Meron na nagtuturo na yung Jordan River daw hanggang tuhod lang. Hindi ko totoo yun. Sabi ng Biblia, umaapaw nga yung Jordan River. At hindi hinati yung ng Diyos yung Jordan River at saka sila lumusong. Hindi ganon. Lumusong muna sila bago nahati yung Jordan River. The priest, especially the priest, sila yung unang lulusong, they were willing to take the risk. Joshua, paano pag hindi bumuka yung Jordan River? O di patay kayong 7. Sabi ni Joshua, huwag kayong mag-alala. Sabi ng Diyos eh. O, sabi ng Biblia, nang sila'y tumapak na roon sa Jordan River, nahati yung Jordan River, nakadaan sila, yung 7, nag-stay sila roon sa gitna, hanggang sa makarating lahat ng mga Hudyo roon, nakapasok sa Promised Land. Nakarating yung priest roon, nagdala sila ng bato roon, saka lang bumalik yung Jordan River. Oh, that's faith, no? Hindi ka na kailangang ayos lahat bago ka sumunod sa Diyos. Kahit na may mga hadlang, kahit na may mga bagay na tila imposible mangyari, pag pinagagawa ng Diyos sa atin ng isang bagay, gawin natin at hayaan natin ang Diyos ang mag-ayos ng lahat sangayon sa kanyang plan. Kung hihintayin mo na maayos ang lahat bago ka sumunod sa Diyos, tatanda ka, mamamatay ka, hindi ka makakasunod sa Diyos. Hindi ho po pwedeng ganoon. Hindi ho po pwedeng ganoon. Yun hong pader sa Jericho, sabi ng Biblia, napakataas, napakalapad. Ang sabi ng Diyos, magtyaga lang kayo. Umikot lang kayo dyan isang beses ang araw. Sa ikapitong araw, umikot kayo ng 7 beses. Ang sabi ng Hebrews chapter 11, by faith, the walls of Jericho fell down. Yun lang ang sinabi ng Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos, gawin lang natin.
Paano Joshua kung panain kami ng tao sa pader ng Jericho? Pwede patay ka, pinana ka. Pero ganun talaga, pag sumunod ka sa Diyos, laging may risk. Wala namang napana sa kanila. Ba't nga ba walang napana? Sabi ni Rahab, nangangatog yung tuhod ng mga taga-Jericho laban sa Israel. Wala silang lakas para lumaban sa Israel. So it is the evidence of his faith sa Epaphroditus, kahit na siya mamatay, sumunod siya sa Diyos. Number 2, it is the evidence of his love. The evidence of his love. Sabi ng 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us. Kapag ka mahal mo ang Diyos, you cannot help but obey Him. Mahal mo eh. Mahal mo eh. Lagi ko nga nagagamit na illustration si Brother Joel. Kahit nasa Mindanao ka pa, pupuntahan kita. Mahal niya eh. Kahit pa kapitbahay ako, hindi naman mahal, hindi pupuntahan niya. Pero sapagkat mahal, kahit na nasa Mindanao ka pa, susunduhin kita, sabi ni Brother Joel. Ganon din dito. Kahit pa siya ay magkasakit, kahit pa siya ay malapit na mamatay, gagawin niya kasi mahal niya ang Diyos. Ang sabi nga ni Kristo kay Simon, Simon, nakita mo ba yung babae na yun? Pumasok ako sa bahay mo, hindi mo lang hinugasan yung paa ko. Hindi man lang ako inanoint ng oil. Hindi naman lang ako binati ng halik. Itong babae ito, mula nung dumating ako, hindi tumitigil ng kapupuna sa paa ko. Hinahalikan niya yung paa ko, pinupunasan niya ng kanyang buhok, nilalagyan niya ng pabango. Tinan nyo, sabi niya, she loved much. Yun ang sabi ni Kristo sa Luke chapter 7. She loved much. Isipin niyo yung tingin ng mga tao doon sa babae, pinipintasan na siya kung ano-ano na sinasabi laban sa kanya, maging si Simon, sabi ni Simon, kung kilala ni Kristo ang babae nito, hindi siya dapat pumayag. Kung katakot-takot na pintas ang inaabot ng babae, but because she loved much, nagawa niya yun para kay Kristo. Ganon din si Epaphroditus. Ganon din naman tayo. Kung mahal natin ang Panginoon, huwag tayo matakot na mag-take ng risk. Kung meron pinagagawa sa atin ng Diyos, gawin natin sapagkat mahal natin ang Panginoon. It is the evidence of His faith, the evidence of His love, and lastly, it is the evidence of genuine obedience. Genuine obedience. Meron kasi mga Kristyano, susunod lang pagka convenient sa kanila. Susunod lang pagka nasa mood sila. Susunod lang pagka okay sa kanila. Si Epaphroditus hindi. Tandaan niyo, sabi ng Luke chapter 9 verse 23, kung ang sino man ang may gusto sumunod sa akin, magpasa ng kanyang krus araw-araw. Mabigat yung krus. Mabigat yung krus. Pero sapagkat gusto mo talaga sumunod, pasang ka ng krus. Sabi ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Kahit na siya masaktan, ayun na nga, kahit na siya ay makulong o kahit pa siya ay mamatay, makakasunod siya sa Diyos kasi mahal niya ang Panginoon, susunod talaga siya sa Panginoon. Kung tayo po'y makakasunod sa Diyos, rain or shine, that's real obedience. Yan talaga mga gustong sumunod sa Diyos. Hindi ka na magdadalawang isip, pupunta ba siya? At hindi mo naisip yun. Kasi medyo maambon eh. Ay kahit na signal number ko yan, pagka gusto niyong pumunta. Kaya tayo mga Kristyano dito sa Blessed Baptist Church, kung tayo talagang ligtas, mahal natin ang Panginoon, meron tayong pananampalataya, gusto natin sumunod sa Diyos. Sumunod tayo sa Panginoon kahit anong maging kalabasan, kahit na anong risk ang meron. Pray po tayo. Panginoon Diyos na mga bagay at mga pangyarihan sa lahat, salamat sa isang Pablo na masaya sa ministry. Kahit na pantagtag lang siya sa offering ng Philippians. Salamat po sa isang Timothy na hindi na kailangang utusan o hindi na kailangang utuin. He will naturally care for the church.
At sa umaga nito talaga nagpapasalamat kami sa mga Epaphroditus na who are willing to take the risk para lamang mapaglingkuran ka, para lamang gawin ang iyong kalawagan sa kanyang buhay. At sana, Panginoon, magtayo pa ng mga kalalakihan at kababaihan sa church na ito na hindi matatakot na itaya ano man ang gusto mo na aming itaya para gawin ang iyong kalooban sa aming buhay. O please, Lord, mag-usap kayo sa mga taga-blessed, gawin namin ang mga bagay na gusto mo sa aming buhay. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang tanghali po at ingatan po tayo ng Panginoon.